Okay, ang next na topic natin ngayon ay rampa. Para sa akin, ito yung pinakamaganda na, na topic. Medyo exciting kasi ito sa pagpaplano pa lang at lalo na sa actual sa pag-install. Okay? So, maaaring medyo mahirap pa ito sa wala pang idea talaga kung paano i-check yung detail ng plano ng rampa at ganun din sa pag-implement sa site. Okay? So, sa rampa, meron tayong structural plan. Ayan. So, ito yung framing plan. Makikita natin yung location ng poste at saka itong mga beam. I-consider muna natin na wala itong kulay blue. Okay? Kasi yung kulay blue kasi na yan, usually kasi ang framing plan, malinis lang. Makita lang natin ay poste at saka yung layout ng mga beam. So, itong ramp line o yung layout ng rampa, nanggagaling yan sa architectural plan. Which is ito yung drawing na nasa baba. Okay? So, yan. So, pagdating sa framing plan, yung dimension ng mga biga at saka ng girder, usually, hindi yan naka-scale. Okay? So, basta naka-drawing lang siya. Then, may mga nakalagay yan ng mga code. Diba? Nakalagay din ng G1, G2, G3, okay? And B1, B2. Okay? So, meron din yan sa ibang page ng structural plan na nakatabulated kung ano yung mga dimension at ganun din yung mga rebar detail. Okay? Yun lang yun sa structural plan. Ngayon, yung elevation mismo nito ng mga beam na to, magbabase yan dito sa architectural plan. Okay? Ito ngayon yung architectural plan ng rampa. Okay? So, makikita nyo dito, ganito yung makikita nyo sa architectural plan ng rampa. Okay? Meron tayong inner curvature at saka outer curvature. Let's say, pag dito siya, sa A nag-start, pag up. Okay? So, let's say, meron tayong floor-to-floor height na 3 meters. Yan. 3 meters yung floor-to-floor height natin. So, pinasimple ko na lang ito para at least ma-gets natin kung paano nakukuha yung elevation ng rampa. Okay. Let's say, hinatin natin sa 6 na segment ito yung ito yung ramp line, Ito yung ramp line. Ito kasi, ito yung inner line curvature at saka yung outer curvature. So, ibig sabihin, kumbaga, pag in-apply natin mamaya sa section, paliwanag natin kung ano yung magiging total run niya dyan, kung paano na detail yung elevation. So, ganito muna, ito sa plan view. Naka-reflect yan dito. Yan, so yung inner curvature, nakahati sa aking segment. Ayan. Let's say, typical ang difference in elevation. So, nakita nyo naman dito sa inner, hinatin natin sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Sa outer, hinatin din natin sa amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin, kung ang floor-to-floor height natin ay 3 meters, ibig sabihin, bawat point, ang difference elevation niya ay 50 cm. Okay? So, 50, 1 meter, 1.5, 2 meters, 2.5, tapos 3 meters. So, same din dito sa inner curvature. Kung ano yung point na rito, point A, point B, so same din ang elevation. Okay? Regardless muna tayo sa super elevation kasi minsan may mga super elevation din naman na naka-reflect dyan at nilalagyan niya na ganyan. Mga simbolo na ganyan. Slope, may mga simbolo na ganito. Slope, 1%. Nilalagay siya ganyan. Okay? Para magkaroon ng super elevation. So, for the sake of discussion lang, para mas mapasimple, kahit hindi mo natin i-consider yan. So, ganyan lang yung kasimple na pagkuha ng elevation. Actually, meron naman mga plano ng architectural, naka-reflect naman yan doon sa plano. Dito sa plan view pa lang, makikita na natin kung ano yung specific elevation sa bawat point dito sa pinakang ramp line, sa inner saka sa outer. Okay. So ngayon, let's say, ito yung kanina yung framing plan. Ipapatong na natin ngayon yung architectural plan. Okay. So ngayon, yung dito, makikita natin dito ngayon, kung titignan natin ngayon dito, itong girder na to, diba? Ito yung starting point. Kasi up siya pag ganun eh. Okay? So ngayon, kung titignan natin itong beam na to, yan, itong girder na to, ano yung magiging elevation niya? Okay? So dito ay, sa side na to, 50 cm.
Dito naman, nasa pagitan siya ng 0 at saka ng 50, so mga 25 centimeter. Okay, o 0.25 meter. So ngayon kung sisection natin yung elevation niyan, lumalabas, let's say ito yung 0, no? 0. Okay. Ito yung poste. Yan. Ito naman yung linya. Okay. So ibig sabihin, 0.5 siya doon, tapos dito 0.25, tama? Okay. So ibig sabihin, nakaganito siya. Ito yung elevation niya. Okay. Dito, ito yung point na to, yan. Okay. Tama. 0.5. So, nasa may bagkita siya. So, ibig sabihin, ito, 0.25. Ito naman, yan, nasa may point B siya, sakto. So, ibig sabihin, 0.5. Pero kung titingnan ninyo, ano yung elevation doon sa portion na yun? Kasi itong girder na to, doon naman siya hawak eh. Doon tayo maglalagay ng point. Diba? Doon mag-layout yung rate ng elevation para pagka itong magkabila dito sa poste, natas yung main bar, pinatas doon, at pagdating dito sa portion na to, nasa tamang elevation siya ng 50 cm. Okay? So, dito sa elevation na to, consider lang natin na finish elevation. Kasi pag may i-consider pa tayo dyan, na dapat nakatrap yan ng at least 5 cm. Depende sa magiging finish ng rampa. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, pagdating dito sa elevation mismo sa may poste na yan, halos nandito pa siya, tama? Okay. So, ibig sabihin, mas mataas pa sa 50 cm yung magiging elevation sa portion na yun. Yan. So, same na yan. Pagdating dito sa sumunod na girder, so same din yung gagawin. Let's say dito sa may inner ng B, o 50 cm, doon naman, 1 meter naman ang magiging elevation niya. So, same pa rin, naka-slope sila pa naman. So, ganun lang kasimple ang pagkuha ng elevation ng nagiging elevation ng mga beam and girders na meron pa. Okay? Nagets pa? Yan. So ngayon, kung i-apply natin ito, di ba makita natin sa architectural plan, merong ramp layout, meron din namang section ng pinakang inner curvature. Okay? So ito yung tinatawag natin na total run. Tama? Total run. Ibig sabihin, ito yung horizontal. Kumbaga, kung ito, di ba, ito inner. Kumbaga sa circle, ito yung circumference. Pagka in-straight natin yan, ito yung magiging habang niya. Okay? Then, ito naman yung dinivide natin sa 6 points. Ibig sabihin, ito rin yun. A, B, C, D, E, F, G. Okay. So, sa dulo, same pa rin siya ng elevation na 3 meters. Same din dito sa outer curvature. Mahaba nga lang yung pinakang total run. Kasi kung makita natin dito, mahaba yung pinakang run niya sa layout. Okay? So, same yung dulo niya, 3 meters, then bawat point may specific elevation na nakalagay din naman doon sa plan. Pero ito, pinasimple ko lang na drawing ito ng rampa. Kasi mayroong mga rampa talaga na mayroong pang mga blending yan na tinatawag. Hindi siya talaga straight. Kumbaga, parang may flat surface na, lalo pag masyadong mahaba, ito yung ramp length, di ba? Mahaba masyado yung ramp length natin. Okay? Ito yung ramp length, ito yung total run, ito naman yung height natin. Okay? Pag medyo mahaba yung pinakang ramp length niya, may mga pumapantay yung biga tapos ulit. So, pinasimple ko lang para at least makita natin kung paano kinukuha yung elevation ng rampa. Okay? So, yun na. Sa plano ng architectural plan, makita natin yung ramp line. Ito yan, inner saka outer. Then, yung elevation naman, naka-reflect naman yan. Para ma-project, ma-double check din natin doon sa pinakang inner at sa outer curvature na nakaseksyon. Minsan naman, may naka-reflect dito sa framing plan na ramp line. Pero, kailangan, huwag doon ka magbase. Halimbawa, ito, sa framing plan ng structural, may naka-reflect ng ganito na ramp line. Huwag kang magbase doon. Pupunta ka pa rin doon sa detail ng rampa. Palitan mo yun, tapos ipapatong mo doon base sa architectural plan. Kasi possible na nagbago yung total run niya. Baka mamaya, instead na naandito siya, baka base sa architectural plan, hanggang dito lang siya dapat. Yung pinakang total run niya. So, maapektuhan yung elevation. Okay, maapektuhan yung elevation. So, ibig sabihin, may naka-reflect man na ramp line sa framing plan, pupunta ka pa rin doon sa architectural plan,
kung nasaan nandun yung detail ng rampa para masigurado mo lang. Okay? So yun na. So ano pang makita sa architectural plan, ito yung piniliwanag natin, yung section nung pinakang inner sa outer curvature, makita natin yung total run, tapos yung ramp length, yung pinakang slope, kung sa triangle, yung hypotenuse, then yung elevation ng floor to floor height. Okay? So meron lang ako dito ang reminders dito na may nagkakakonflict yan eh. Parang ganito siya. Magkaiba dito sa portion na to, section natin. Meron kasing girder, okay? Merong girder na para sa rampa. Merong girder na pinakang lateral support every floor. Kumbaga yung each girder floor level. Minsan nagpapanag po yan. Parang ganito, pag sineksyon natin yan. Ito. Nagpapanag po yan sa dulo eh. Ang hirap pagpakal. Parang ganito siya. Ito yung lateral, each girder, yan. Let's say ito yung second floor. Okay. Ngayon, meron kang, kumbaga sa top view, pag tingnan mo sa top view, magkatapat siya. Okay, meron pa siya dito na ganyan. Sorry. Okay. Ito yung rampa, ito yung girder ng rampa, ito yung girder nung pinakang lateral support every floor, yung girder. So pag nagpang-abot yung dalawang yan, ang hirap pakalan. Tapos usually, di ba, mauna mo nang buhusan ito. Kung nabuhusan mo yung poste, bubuhusan mo na ngayon yung pinakang main girder ng building. Okay, mahuhuli na itong rampa. May mga nakaabangan niya na bakal. So medyo mahirap itong forma. So minsan, ang ginagawa ko dyan, pinapa-approve ko at nire-redesign naman ng structural engineer. Kumbaga, itong nasa gilid, kung nagtapat man ito, di ba top view yan? Let's say nasa ilalim yung pinakang mismo, yung ramp, girder ng ramp. Okay? So ginagawa ko dito, ito yung perimeter, girder ng building mismo, kung saan natin hinahawak yung precast. Yung girder na mismo ng rampa, dito ko siya pinapalagay. Yan. Para maiwasan na mag-abot itong portion na to. Kasi minsan, grabe pa, hindi siya nakaganyan siya, oh. Diba? So, ibig sabihin, masyadong masalimot yung ng bakal dito. Tapos, pagka binuhusan mo itong poste, binuhusan mo yung beam, may mga nakadagos dito ng bakal. So, hindi mahirap. So, ang ginagawa ko lang ito, pinapa-approve ko kung saan portion na magdidikit na itong girder ng rampa at saka yung pinakang girder ng building. You know? So, yun lang sa rampa. Yun lang yung mga kinukonsider. Ito lang yung pinaka-basic na information na kailangan natin matutunan pagka nag-double check tayo ng planong rampa para makita natin kung may conflict. Okay? So, ganun din. Pagka nag-layout, ito rin yung magiging reference. You know, yun lang. At salamat.